Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si Ginang Salvacion Cansino ng Malasigi, Pangasinan. Nais nitong idulog ang di umano'y pagkakahold ng kanyang passport sa kanyang kumpanyang pinag-applyan. Di nagtagal nagsarado ang nasabing kumpanya nang hindi nababawi ang passport nito. Makakausap natin Ma'am Salvacion Cansino, ng Malasigi, Pangasinan. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali ho, sir. Pakibigyan mo pa nga kami ng kaunting detalye tungkol dito sa hindi na ibalik mong passport. Ganito po kasi, sir, yung nangyari. Nag-apply po kasi kami, sir, sa Optimistic Milestone Manpower International Service Corporation po sa may Quirino Avenue sa Malate, Manila po. Doon po kami nag-apply papunta po ng Japan. Ngayon, ang ginawa ni agency, tinawagan po kami nung pipirma na raw ng kontrata, ipinasa naman niya po kami sa isa pang agency na Talent Sphere naman po yung pangalan ng agency. Ang ginawa po ni Optimistic po, ibinigay niya po lahat yung passport namin na nag-apply doon sa Talent Sphere. Ngayon po, may pumutok po kasi, sir, na balita na may nangyari daw sa Optimistic na na-scam daw po sila. Meron yung agent po kasi na nagpasok sa amin doon, sir. Ang sabi ng Optimistic, si Ma'am Lucy, siya po yung yung head nila sa agency. Sinabi niya na na-scam daw sila, may tinakbong malaking halaga. Ang ginawa naman ni Ma'am Lucy, ipinasa po kami doon sa Talent Sphere. Dahil ganun po, sir, yung nangyari, gusto na po naming i-withdraw yung application namin. Si Talent Sphere naman po, nagbalik-balik po kami. Colonel Emma Tibuna. Tama-tama, Ma'am Salvacion Cansino, napakaswerte niyo po at sa tulong ng ating Rectang Connect Action Agad, Action Center, makakausap natin sa kabilang linya ng ang ating legal officer ng POEA. Walang iba, ang Chief Legal Officer, Attorney Harvey Dumbab. Magandang hapon po, Attorney Harvey. Magandang hapon din po, sir, at sa ating mga tagapakinig. Opo, napakinggan niyo po ba ang dinudulog ng ating nagrereklamo po ngayon tungkol sa hindi pagkabalik ng kanyang passport? Baka pwede niyo po siyang mabigyan ng payo at kung ano mga nararapat niyang gawin, Attorney. Hindi ko pa po narinig, sir, kasi I'm not on board your program right now. Opo. Pero kung sa passport din naman ay pwede naman po tayong magpayo po sa kanya. Sige po, bigyan ulit natin pagkakataon ang si Mrs. Salvacion para mabigyan po ng ilang idea si Attorney Harvey. Ma'am Salvacion, pakiulat niyo po ang inyong nabanggit kanina. Hello? Magandang tanghali po, Attorney Harvey. Apa. Magandang tanghali din po, Hello Ginang po. Salvacion. Apo. Attorney, ganito po kasi, nag-apply po kasi kami sa agency na Optimistic Milestone Manpower International Services po. Nag-apply po Okay. kami, papunta po sana ng Japan. May agent po na nag-approach sa amin, inorient po kami. After po nung orientation, same day po, dinala na po nila kami sa agency na Optimistic. Kinuha po lahat yung passport namin nung araw na yon na lahat kaming aplikante, marami po kami. Ngayon, Okay. nung nandun na po yung passport namin, sabi nilang nakaproseso, pinag-report pa po kami para daw pumirma ng kontrata. Nung pipirma na Okay. po kami ng kontrata, pagdating namin sa Optimistic, sinabi nila napunta daw po kami ng Talent Sphere. Ibang agency naman po yun kasi doon daw po yung pirmahan ng kontrata. Pumunta naman po kami Okay. doon para po pumirma ng kontrata. Ngayon po, pagdating po namin ng Talent Sphere, pumirma po kami, bound to Saudi Arabia po, yung pinapirmang kontrata. Kami po, Okay. ang apply talaga namin, Sir, Japan. Pero yung sa kontratang pinirmahan po namin, bound to Saudi Arabia. Dahil sabi po dun sa Optimistic, yung agent po nila dun, ang sabi, ganun daw po talaga yung proseso. Kaya pumirma po Aha. kami. After po nun, sir, ilang days lang yung lumipas, may pumutok po na balita na na-scam daw si Optimistic.
Malaking halaga Okay. daw po yung tinakbong halaga nung agent na nagpasok sa amin doon. Kaya nagka-problema sila. Gusto na naming i-withdraw yung passport namin. Ayaw naman pong ibigay ni Talent Sphere. Okay. Ang problema ko, sir, nalaman din namin huli na yung Optimistic hindi po pala siya accredited ng POAA. Tapos nagsara na po yung agency. Sarado na po yung agency. Ngayon, pinapasa po kami na doon namin i-withdraw yung passport namin sa Talent Sphere. Ano pong magandang gawin namin doon, attorney? Kasi Malinaw na malinaw. Maraming salamat, Oo. Ms. Salvacion. Attorney, sa temang administratibo, ano po bang maipapayo nyo rito kay Mrs. Salvacion? Okay, ganito Ma'am Salvacion po, ano? So, meron po ba kayong contact sa Talent Sphere? Yung Meron Talent ho, Sphere, sir. Okay. At yung Talent Sphere po ba na ito ay isang lisensyadong recruitment agency ng POAA? na-check po namin, sir, may lumalabas naman po siya na Okay. lisensyado pa po yung si Talent Sphere. At nakita niyo po ba, ma'am, na doon ipinasa nga mismo, andun sa opisina nga mismo ng Talent Sphere yung inyong passport? Hindi ko po nakita mismo, sir, yung passport ko, pero nakausap po ng personal sa loob ng opisina ng presidente ng Talent Sphere, yung president nila, si Sir Eduardo Sembrano. Nakausap po ng personal yon. Nangako po sa akin yon na ibabalik po niya yung passport ko nung nakaraang Miyerkules. Kasi galing kami doon nung... Sabi niya po Opo, sa inyo sinabi na niya po na passport niyo ibibigay ay niya. nasa kanila. Opo, kasi nung ganito po yun, sir, Okay. nung nakaraang Lunes, nung September 20, pinangakuan na kami niyan ni Ma'am Lucy na i-release nung September 20, kaya galing kami ng Talent Sphere. Pinaghintay po Okay. kami hanggang ginabi kami. Sinabi last minute, nag-decide si yung president na huwag daw i-release. Kaya nag-insist kaming makiusap mismo sa president. Pinayagan naman kami pumasok sa opisina niya. Personal ko pong nakausap yon. Nangako sa amin na ibabalik nung September 22. Kasi tinatanong ko po kung saan yung passport. Ang sabi niya, nasa POAA raw. Sabi ko, saang department sa POAA? Sabi niya, nasa Adjudication Department. Kaya nung September 21, nanggaling din po kami ng POAA sa Adjudication Department. Nakausap po namin si Sir Alejandro. Siya po yung nag-approach sa amin doon. Tinawagan ko rin mismo yung agency. Nakausap mismo ni Sir Alejandro yon. Ang sabi, pinangakuan na daw kami, nag-usap na daw kami na ibabalik daw ng Miyerkules, yung September 22. Pagbalik po ulit namin ng September 22, hindi po nila inirelease. Ang sinabi sa amin, kinasuhan na raw kami. Ba't naman kami kakasuhan? Anong kaso? Sabi namin gano'n na tinatanong. Wala naman po silang masabing kaso. Pinablatter din po namin yun, sir, yung Ma'am pangyayari Salvacion. na yun. Tanungin muna Okay. natin ulit kung talaga bang pwede ba silang kasuhan, attorney? Sa tingin ko wala naman pong dapat ikaso ano sa Ayun nga po. dapat sila nga po dapat ang may Magkaso. violation if Opo. ever na talagang sila ay ni-refer ng isang ahensya na hindi naman pala lisensyado ng POA. Mhm. At yung pangalawa, kung halimbawa talagang nasa kanila po talaga yung passport ng mga workers, including yung passport po ni Ma'am Salvacion, ay kailangan po nilang ibalik po talaga yan upon demand of the worker. Opo. Especially so that yung mga workers ay hindi naman po consented to their deployment to Saudi. Because in the first place, what they intended was to be deployed to Japan and not in Saudi. So, attorney, Well, maaari ganito. po bang Yes. i-file ng formal complaint ni Ma'am Salvacion sa POEA ang kanyang sinasabing reklamong ito? Yes, ma'am. We welcome the chance for us to be of assistance to her. Opo. Pagpunta na lang po dito sa opisina para sampahan po natin ng illegal recruitment po, Ayan. yung Optimistic. Mhm. Illegal recruitment po yan, criminal case po yan. Kasi nga po, wala po pala siyang lisensya na mag-recruit ng mga workers for Japan. At yung talent fair naman, pwede pong recruitment violation din po yan, or of which we have jurisdiction. Ayan, sa So- administratibo po, pwedeng ipakansila pa nga ng tuluyan yung sinasabi niyang ahensya.
Correct po. Opo, para ma-actionan ang administratibong bagay na pwedeng gawin po ng POEA. Tama po, sir. Opo. Sir Harvey, Attorney Harvey, matanong ko lang po, Lieutenant Colonel Roque Merdiha Jr. po ito. Ano po? Yes, Lieutenant Colonel, magandang hapon po. Yes, sir. Paano po natin yung ma-actionan po yung kanyang kahilingan na agarang maibalik ang pasaporte? Ano pong maitutulong natin, sir? Yes, siguro kung sana nakikinig mismo yung agency niya, yun, kailangan niya na pong balik po, ano? But then again, if the agency will not voluntarily return the passport of Ms. Salvacion, what we can do there is to file an administrative case na po. Ano? So, kailangan pong dadaan na po sa proseso at kailangan din pong... But anyway, sir, we have some kind of conciliation and mediation arbitration naman po rito sa amin. At pwede din naman po silang mag-usap. At kung talagang magmatigas po yung agency, ayaw ibalik, ay tutuloy na po sa talagang formal na kaso. Yeah. So napakaganda po, napakaswerte nyo talaga, Ma'am Salvacion, dahil maliban po sa administratibong bagay na sinasabi ni Attorney Harvey, ay meron din pong nakontak ang ating Action Center. Attorney Roque, sino po ba yung pakikilala ninyo? Para dito Eksakto, sa, no, nasa kabilang criminal linya, sir. aspect? Yes, sir. Nasa kabilang linya ang hepe ng Anti-Transnational Crime ng CIDG, si Police Lieutenant Colonel Joseph Ian Lofranco. Hello, Lieutenant Colonel Lofranco. Magandang hapon. Sir, magandang hapon po, lalong-lalo na sa ating mga pasugid tagasunod na. Magandang hapon, sir. Copy. Sir, pwede po bang lumipat kayo na medyo mas maliwanag ang ating pag-usap? Medyo putol-putol po ang inyong dating dito sa aming linya. Ano ho? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes, sir. Sir, narinig niyo po ba ang reklamo ni Ma'am Salvacion? Ano pong maitutulong natin sa kanya? Kinalulungkot po natin, sir, yung ganyong pangyayari na yung mga inaasahan OFW naluloko kaya nabibiktima ng agency. Inaanyayaan po ating si Madam Salvacion na magsadya po sa ating himpilan sa Anti-Transnational Crime Unit para po natin mapag-usapan at ma-dig up po yung solusyon na po pwede natin maipataw dun sa problema po nila. Ma'am Salvacion po. Diyan kahapon, sir. Galing po kami dyan. Hinahanap po namin talaga kayo. Kasi may na-receive po akong text. Galing po sa sa PICAD CRMC. Sa PICAD CRMC po. Ano Hinahanap namin kayo kahapon. Ngayon, ang sabi po nung nakausap namin na si Sir Ben Cepeda, si Police Chief Master Sergeant Ben Cepeda, daw po, inaantay daw po nila yung certificate na manggagaling po ng POEA. Ayan. Na ma-validate kung lisensyado po ba yung mga agency. Binigyan daw po sila ng 2 hanggang 3 araw para ma-release yung certificate. Ngayon, nung Lunes sila nanggaling, kahapon Huwebes, wala pa rin daw po binibigay na certificate galing sa POEA. Ma'am Tapos- Salvacion, huwag kayong mag-alala. Ngayong kausap na natin si Attorney Harvey, sigurado mapapabilis ang nire-request natin sa POEA para sa kasong administratibo maisaayos na, pati na rin ang kasong kriminal na sasagutin naman ni Colonel Lofranco. Yes. So, Eh, sir- makakabalik sir- po ba kayo rito mga after 3 days? O kaya kahit sa Tuesday siguro? O direktang Opo, sir. makipagkontakan po kayo sa ating Action Center. At sisiguraduhin ng ating Action Center, yung ating inilalapit sa POEA ay kaagad na masasagot para parehas na matugunan ang kasong administratibong ipapile ng POEA at ganun din naman ang kasong kriminal na ipapile ng ating transnational crime. Sinusubukan sir. tawagan, sir, at i-text ng Action Center natin itong inirereklamong company. Subalit hindi po ito nagpaunlak ng panayam upang marinig ang kanilang panig. At para naman po sa optimistic milestone, Manpower International Services, ay bukas po ang ating programa para sa inyong panig. Maaari po kayong tumawag sa Rectang Connect Action agad. Hotline numbers 24/7 para naman po marinig ang inyong panig. Hello, Ma'am Salvacion. May dadagdag po ba kayo? Opo, sir. Hello, Ma'am Salvacion. Opo, sir. Yung lalapit na po kami kay Attorney Harvey po
hindi na po kami papasok doon sa portal na sinabing papasukin po namin sa POAA. Online daw po, kailangan isa-isa daw po kaming papasok doon. Ang hirap po kasi pumasok, sa totoo lang, sinusubukan na po namin yung nakaraang linggo pa. Attorney Harvey. Opo, ano po ba ang magandang maipayo niyo po kay Ma'am Salvacion? Opo, ma'am. Sir, tama po si Ma'am Salvacion. Meron po talaga po kasi kaming online scheduling with respect to filing of complaints po, ano. But in her case, lalong-lalo na nga po may endorsement naman po ang Rectang Connect, ay sige, pagpangulakan po natin po kagad-agad para siya ay makapag-file po kagad-agad ng complaint at matungtungan po siya kagad. Yan, maraming salamat po, Attorney Harvey. At gayon din naman, sir. Taos din po ang ating pasalamat sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag po kayong mag-alala at tututukan po natin ang inyong sumbong, Ma'am Salvacion Cansino ng Malasigi, Pangasinan. At sa ating mga resource speaker na si Lieutenant Colonel Joseph Ian Lopranco at Sir Attorney Harvey Dumbab. Huwag po muna kayong bibitaw sa ating linya para sa ating susunod pang nating mga caller.